Sa ikatlong pagdinig sa Senado ukol sa pag-aresto kay President Digong Duterte, buong pagmamalaking idineklara ni Secretary Remulla na ang Pilipinas lamang daw po ang kauna-unahang nag-surrender ng isang akusado sa ICC. At tinawag niya pa nga itong, this is a case of first impression. Pero dapat nga ba nating ipagmalaki na tayo lang ang gumawa nito sa kasaysayan ng ICC at sa buong mundo? Pag-aralan po natin ito ngayong umaga. Ito po uli si Attorney Mike Operario, and you can also follow us through Facebook sa ating Jose Michael Operario and Attorney Mike Operario accounts, and also in YouTube, the Mike Operario True Channel. Ang sabi ni Secretary Remulla sa kanyang pag-amin na bakit yung form na pinirmahan or inaccomplish ni Ambassador Lacanilao ay hindi tumutugma doon sa mga detalye ng pag-aresto kay Rodrigo Duterte. Kagaya halimbawa nung pagsuko sa judicial authorities na nakalagay doon sa form ay sasagutin mo kung siya ba ay dumaan sa korte, siya ba ay napagbigyan ng karapatan sa kanyang abogado, at marami pang iba na impormasyon na dapat isinulat doon. At ang depensa dito ng Department of Justice at ni Secretary Lacanilao ay sinunod lamang nila yung proseso na alam nila ay tama. At hayaan pa daw ang ICC o ang Korte Suprema ang magdesisyon kung tama ba sila o mali. At ang sabi nga nila, ito daw po ay case of first impression. Ibig sabihin, sa kasaysayan ng ICC at ng International Tribunal, tayo lamang po ang bansa na nagsuko ng sarili niyang mamamayan sa jurisdiksyon ng ibang bansa o ibang lahi o ibang tribunal o korte para doon siya ay litisin. Ito ba ay dapat nating ipagmalaki? I think the answer is very obvious. Kanya po ang form ng ICC ay hindi umaakma doon sa prosesong sinunod ng gobyerno ng Pilipinas sa pag-aresto kay Rodrigo Duterte, ay dahil sa pati ang ICC, ang buong format niya, ang buong sistema ng ICC ay nakadisenyo kung saan ang akusado ay dapat isusuoli or isusuko muna sa competent judicial authority ng bansa kung saan siya inaresto. At hindi pwedeng basta-basta kukunin, isasakay sa eroplano at dadalhin sa Hague. Kanya po ganun ang proseso ng ICC. It is because it is clear, it is what is provided for under the Rome Statute. Ito po kasi yung proseso na nakasaad sa Rome Statute na sinasabi na natin noon pa, kabilang po dyan ang Article 59 na dapat ay sinunod ng bansang Pilipinas. Bakit natin susundin yan? Because inaresto nga si Rodrigo Duterte sa ilalim ng Rome Statute. And therefore, hindi ka pwedeng maging selective na sasabihin mo ngayon yung Article 59 does not apply. Sabi naman uli, yung atin daw local laws will apply. But our local laws, pinag-usapan na po natin to. Mismo, yun din ang nagsasabi na dapat dadaan rin tayo sa competent judicial authority. Nagbago na naman ang posisyon ng DOJ at sinasabi niya under the ICC rules daw or under ruling international jurisprudence ang prosecutor like the Department of Justice is part of the courts. Bahagi daw yun ng korte. Pero may problema dito si Secretary Remulla because in his previous declarations, sinabi na niya na he doesn't recognize the jurisdiction of the ICC. Pero ngayon ang sinasabi niya, ang ginagamit niyang kawangis o interpretasyon ng probisyon ng batas, ng kagaya ng Article 59, yung pattern o modelo ng Rome Statute. Sinusunod mo yung Rome Statute, pero hindi mo siya nire-recognize. Tapos isinuko mo si Rodrigo Duterte under sa Rome Statute. Ano ba talaga, kuya? Magdesisyon ka
kung ano talaga ang magiging argumento ninyo. Napakalabo po at lalong lumalabo ang mga argumento ng ating pamahalaan. Kagaya po ng sinabi ko noon sa una-una nating video, bakit tila nagmamadali ang pamahalaan na isuko si Rodrigo Duterte sa ICC? At natutuwa ako na in this hearing, finally, nasagot yung tanong na iyan. Hindi nga lang derechahan, pero malinaw na malinaw ang desisyon ng pamahalaan na i-turn over agad si Rodrigo Duterte sa ICC has nothing to do with the law or international treaty or the legal requirements. As a matter of fact, they violated every law, statute, the Constitution in turning over Rodrigo Duterte to the ICC. Ang malinaw na dahilan talaga dito, hindi po ito sa punto ng legalidad. Kaya nila isinuko si Digong. Sinuko nila si Rodrigo Duterte ng dahil sa politika. Yan ang masakit na katotohanan na hindi maamin-amin ng lahat na nagte-testify sa Kongreso. At dahil po dito, ako ay mas masidhi ngayon na naniniwala yung mga nauna nating pinanindigan tungkol dito ay lahat totoo. At dapat si Rodrigo Duterte ay isauli nila sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Kung mapansin niyo po doon sa pre-trial chamber pa lang, although majority po ay kumatig na may jurisdiction ang ICC, mayroon pong dalawang huwis doon na nagsumite ng dissenting opinion o hindi sumang-ayon. So 2 out of 5, so 3 ang pumayag na may jurisdiction, 2 ay hindi pumayag na may jurisdiction nga ang ICC. Ang ibig sabihin po nito, ngayon pa lamang nagkakaroon na rin ng question ang ICC tungkol sa kanilang sariling jurisdiction. At kung makakakuha po ng sapat na boto ng mga huwis si Rodrigo Duterte, meron pong pagkakataon o pag-asa na siya ay makabalik ng Pilipinas kung i-dismiss po ng ICC ang complaint nito eventually. Number 1, for lack of jurisdiction. Ang sinasabi ko nga lang po nung nauna pa na mga video natin ay kung may sapat pa tayong panahon para maibalik dito si Rodrigo Duterte, si President Digong, ng buhay pa ng dahil sa kanyang age. And this is something that the government must think about. You know, pag si Rodrigo Duterte po ay ibinalik nyo na bangkay na dito sa Pilipinas, napakalaking kaguluhan po nito para sa ating bansa. Tandaan niyo po yan. Mark my word. This is a political disaster for the Marcos administration not to act on this correctly. At kung gusto niyo makita kung ano yung sitwasyon ng ating bansa, panuuri niyo talaga itong reply na ito ni General Torre doon sa tanong ni Senator Amy Marcos. Am I going to answer, ma'am? You're asking me a question? Because I'm saying a while ago, and I think I was cut in the middle of the explanation, that I'm using that 125 just as a yardstick on how to I will look at the requirement of unreasonable. There's no reasonable delay Ang sabi po ninyo, supposedly. mamalasin tayo. Ayan mo, mga malasin naman kami pag hindi namin ginawa ang trabaho namin. Because how do Po. Ang sagot na yan ni General Torre ay sumasalamin sa kung ano ang estado ng kaisipan ng ating pamahalaan sa kasalukuyan. The government is treating us like mushrooms. Tinatrato tayong parang kabuti ng ating pamahalaan. And how do you grow mushrooms? You keep them in the dark and you throw them horseshit. Paano ka nagpapalaki ng kabuti? Tinatago mo sila sa dilim at tinatapunan ng dumi ng mga kabayo. The government was thinking na by keeping us in the dark, they can violate our rights and we are stupid enough not to notice na ang ating mga karapatan ay nilalabag na. Dahil ang pananaw nila sa atin, para lang tayong mga kabuti. That is why we, those people na nakakaunawa
it is our duty to stand up and say something about it. Na ihayag natin ang katotohanan sa sitwasyon na ito. Ako po ay naglalabas ng mga video na ito, hindi po para ako ay may personal na pakinabangan tungkol dito. Never po ako nag-occupy ng kahit na anong posisyon sa gobyerno sa ilalim ni Rodrigo Duterte o ni VP Sara. I'm doing this for the Filipino people. Kasi kung kaya pong labagin ang karapatan ng isang dating Pangulo na mayroon ding kapangyarihan at impluensya, ano kaya ang hindi kayang gawin ng pamahalaan na ito sa mga ordinaryong mamamayan kagaya natin? Kaya po ako bilang isang simbolo ng protesta sa mga nagaganap na ito sa ating bayan, ay naglatag po ako ng bandila ng Pilipinas sa aking bakuran upang ipapahayag po sa lahat ng mga namumuno na hindi natin nagugustuhan ang ginagawa nila sa kasalukuyan. Nung panahon po ni Ninoy, ang uso noon is yung yellow ribbon. From the song, Tie a Yellow Ribbon. Bilang simbolo ng protesta sa nangyayari noon sa panahon ni Ferdinand Marcos. Ngayon, mag-umpisa tayo ng bagong uri ng protesta. Ilatag natin ang bandila ng Pilipinas bilang simbolo ng pagpapahayag ng ating pagnanais na maibalik dito ang isang Pilipino na dinukot at dinala sa malayong bansa upang litisin at usigin malayo sa kanyang bayan. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay po ang Pilipinas. God bless us all. At mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak,